bang ikaw si Crisel? Huwag kang magpapauto! Huwag kang maniniwala sa kanila! Hindi niyo na ako mauuto! Hindi pa rin niya tayo mapatawad. Galit na galit pa rin siya sa atin. Pero hindi ako susuko. Kapag gumaling na yung tatay mo, siya naman ang aasikasuhin natin. Nakausap ko na itong kaibigan kong ophthalmologist sa Singapore. Though he can't come home yet, kasi busy pa siya doon, he gave you a slot over there. We've set a schedule for your eye treatment so we can prevent the total loss of vision sa isang mata mo. Singapore? Lalayas pala yung pamilya mo. Hindi ka man lang sinabihan. Wala talaga silang pakialam sa'yo. Dali-dali pa rin niya lahat ng sama ng loob niya sa'yo. Alam naman natin, di ba? Si Black Lady ang may dahilan ng natanto. Huwag ka mag-alala. Kahit wala ka, tutuklasin pa rin namin yung pangalan ni Black Lady. Para maging maayos ng lahat. Para maging okay ka na. Alam mo, tama lang na sa Singapore ka na lang magpagamot. Pakiramdam ko doon, hindi ka masusundan ni Raymond. Kaya maasikasuhin ko kagad yung pag-alis natin papunta sa Singapore. Alam mo, hanggat hindi nahuhuli ang Raymond na yan, hindi talaga ako matatahimik. Hindi mawawala yung kapa ko. Halika na. Kaya na. Boss, sa Singapore na rin magpapagam si Anan. Mukhang tatakasan naman tayo, ah. Ala nila, hindi ako makakasunod dun, ha? Chico! Sorry, tumawag ka ng polis. Humingi ng tulong kay Doc Vincent. Chico, magpapakamatay ka ba? Bilisan mo na. Hindi ka sasantuin ng tatay mo. Sige na. Chico, sandali! Ay, akala ko ba coast is clear? Ano yung sasakyan na sumusunod na yan? Boss, wala naman talaga kanina eh. Teka. Kilala ko yung sasakyan. Ay, anak ka ng tatay mong pogi ka. Sasakyan ko yun eh. Hayop kang Diego ka. Pati sasakyan ko binuhaya mo. Boss, ano ba nagtataka nyo eh? Anak niyo naman pala eh. Dalihan mo. Ay, boss, nawala. Wala. Nawala. Sige, dalihan mo. Hoy, boy kabuti! Ha? Bakit ka pasulpot-sulpot dito? Ano bang pinaplano mo? Hindi mo na matutuloy ang magbubulok ka sa kulungan. Ito, ikaw ang mabubulok pag pinutok ko to sa'yo. Ha? Ano? Anong sinasabi mo nakita niyo si Raymond dito sa ospital? Opo, Dok. Hinabol siya ni Diego. Hindi na dapat ginawa yun. Yun na nga po yung sinabi ko, pero hindi niya ako pinakinggan. Tumawag na po kayo ng police para mahuli na si Sir Raymond. Baka kumapano pa si Diego. Guard! Guard! Tumawag na kayo ng polis, dali. May nakapasok na kriminal dito sa ospital. Sige po, Dok. Alam mo, wala kang kaluluwa eh. Sarili mong anak, tinututukan mo ng baril? Oo, kasi buwisit ka. Ha? Nangingialam ka. Ako, buwisit? Mas buwisit ka sa akin. Simula pa lang noong una, hindi mo na ako kinikilala bilang anak. Pinagtatabuyan mo ako. Pinagtatabuyan mo ako, pati yung nanay ko. Kasi, putok mo! Iputok mo yan! Diego, ano to? Drama-rama? Tigilan mo ako. Hoy, yung nanay mo, natipsy lang ako. Kaya yan, nakalabit ako. Nagkaroon ka na isang ganyan. Buwisit ka sana nga, hindi na ako pumpasot ka. Oy, relax, guys. Huwag sasalita ng ganyan yung nanay ko. Relax, relax, relax. Baka pati kayo masaktan. Bibigyan ko lang ng leksyon tong hayop. Nay, sorry po, hindi na ho ako nakasama sa pagsundo kay tatay. Okay lang yung anak. Ang importante, nakauwi na ang tatay mo. Tsaka nagpapahinga na siya sa bahay. Tayo naman ang aasikasuhin natin yung trip natin. Hindi na po ba talaga natin isasama si Crisel? Sinubukan naman natin, anak eh. Ayaw naman talaga niya. Siguro, kailangan talaga bigyan natin siya ng panahon. Tsaka isa pa, pagkatapos naman ng operasyon ng tatay mo, uwi na rin tayo dito. Isa pa ako kailangan tawagan. Franny, sagutin mo na, please.
Hello? Nori? Frenny! Nandito si Sir Raymond kanina sa ospital. Sinundan siya ni Diego. Sandali, sige, pupunta kami dyan. Bilisan niyo na! Bakit ano nangyari? Nakita daw ho nila si Sir Raymond. Sa labas ng ospital, hinahabol daw ho ni Diego. Ano? Ay, huwag na ho kayong mag-alala. Tumawag na lang ho ng mga pulis si Nori. Bakit naman kasi hindi nilang hinantay ni Diego yung mga pulis? Eh baka mamaya mapagbuntungan pa siya ni Raymond. Hello, Alan? Traffic lang kasi eh. Pero pauwi na rin kami. Sige. Bye-bye. Love you. Huwag na lang natin sabihin sa tatay mo. Mas mabuti yung wala na siyang alam. Ayoko kasi mag-alala siya. Sinabi na huwag kayong tutulong eh! Tama na! Nakakalamang na ako eh! Storbo kayo! Ano? Hindi niya talaga tayo titigilan na kalabanin. She can Mas like fight us all she AM wants. talaga? Hindi tayo... Apakatanda ha? Hindi tayo susunod. Ilipat mo yan sa iba. Masaya kasi itong programa na ito, Mami. Pansamantala po nating pinuputol ang regular na programa. Muli pong namataan ng mga pulis ang dating doktor na may-ari ng De Villa Hospital na si Raymond De Villa. Bakit mo nilipat? Eh sabi niyo, Ma'am, matanda. Ibalik mo doon, bilis. Eto na po. Kasalukuyang hinahabol siya ngayon ng mga kapulisan matapos niyang saktan ng sarili niyang anak. Sinara na ang ilang mga kalye sa area ng Azucena Street. Dahil dito, kaya ina-advise sa mga motorista na iwasan ang lugar na ito. Diego. Osek, ipunta mo doon sa Azucena Street, bilis. Ma'am, kasasabi lang, iwasan daw po Ipunta yun. mo doon, sabi eh! Opo. Bilisan mo! Ito na po. Diego. Sir Geraldine. Frenny! Ano, nasan si Raymond? Wala pa rin kaming balita pero may mga pulis nang sumunod sa kanila ni Diego. Bakit ba kasi sumunod pa si Diego? Ano bang laban niya kay Sir Raymond? Tinigilan ko siya, Frenny. Pero desidido talaga siyang sundan ng tatay niya. Sundan kaya natin sila. Gusto ko talagang makita na mahuli na yung Raymond na yan. Hindi naman ho ganun kadali yun. Isa pa, hindi naman ho natin alam kung nasaan sila. Bakit naman kasi nandito lang sila? Eh kaya nga hanapin natin. Saka isa pa baka naman delegado na yung lagay ni Diego. Hello? Chief? Nasaan kayo? Sige, sige. Sige, punta na kami. Alam ko na kung nasan sila. Halika na yun. Sakay na. Halika na. Dalian mo! Iligaw mo! Bilisan mo mag-drive. Bagal-bagal mo. Kupad-kupad mo. Bakit ko pa kasi napatos-patos yung Lilia na yan eh? Ayan, meron tuloy sa akin Diegong umeepal-epal. Eh, boss. Move on din pag may time.
Tigilan mo ako, move onin ko yung mukha mo. Hindi ako mapipigilan yung Diego na yan. Kahit tumiga pa ako sa runway, gagawin ko. Huwag lang makatakas yung Geraldine na yan. Diego! Ano nangyari sa'yo, ha? Bakit ka ba kasi sumunod? Okay ka lang? Rason, okay ka na ba? Hindi kita nanay. Hindi mo ako anak. At lalong-lalo nang hindi kita kapatid! Wala akong kaano-ano tayong dalawa! Bastos ka talaga kahit kailan. Ipinagpipilitan mo yung sarili mo kay Diego! Patayin mo na lang si Diego. Pagkaluluwa na siya, magsasama na kayo sa kabilang buhay. Hindi ko hahayaan yun, Black Lady. Mahal na mahal ko si Diego. At kapag ginawa mo yun, ako mismo ang makakalaban mo! Mahal na mahal ko si Diego. Eh, si Crisan! Si Crisan nga yung mahal niya. Oh. Eh kung si Crisan na lang yung patay mo, pagkaluluwa na si Crisan, ibalato mo na siya sa akin. Ikaw, tsaka si Diego, maaari na kayong magsama. Hmm? Diego, alam na ba ng nanay mo kung ano yung nangyari sa'yo? Baka nag-aalala na yun sa'yo. Hindi ko na po muna pinapaalam sa kanya. Baka mag-alala po siya. Pero huwag po kayo mag-alala sa akin. Okay naman po ako. Diego, wag mo na uulitin yun, ha? Wag mo nang haharapin ulit mag-isa si Sir Raymond. Krisan, sa tingin ko yun lang yung paraan para makabawi ako sa pagtago ko sa kanya. Ako mismo yung makakuli sa kanya. Diego, hindi. You don't have to put yourself in danger. Tama sila. Raymond is a dangerous man. Crisan, mas target kayo ni Sir Raymond. Kayo ang dapat mag-ingat. Inaayos na nga namin yung pag-alis namin eh. Siguro naman hindi na kami masusundan ni Raymond sa Singapore. Ano pa si Crisel? Naiiwan na po talaga siya dito? Eh, narinig mo na nga eh. Nanggaling na nga sa bibig ng kontrabidang yun. Hindi daw niya kapatid si Crisan at hindi daw niya nanay si Ma'am Geraldine. Pero may pakailan pa rin si Crisel kay Diego. May pag-asa pa rin magbago yung kambal ko. Yan ay kung titigilan niya na yung pakikipagbarkada kay Black Lady. Gladys, Tess. I-book niyo ko ng flight ngayong Thursday, 8 a.m. papuntang Singapore. Bakit? May lakad tayo? Saan ang punta? Huwag ka na magtanong. Gawin mo na lang. Eh, eto na nga po. Eto na. Okay, ma'am. Gawin niyo na ngayon. Yes, ma'am. Alis na kayo. Ma'am Cheska. Gusto mo? Sasama ka sa
Singapore? Oo. Ipapakita ko sa kanila na hindi lang sila pwede magsaya sa Singapore. Ako rin. Yan! Go, go, go sa fighting spirit mo! Huwag mo silang hahayaan ng maging happy family. Huwag na huwag mo silang tatantanan. Sino naman kaya itong storong to? Jessica, kailangan natin mag-usap. Diego, kung tutunan naman ito kay Crystal, pwede ko tigilan. Crystal, hindi. Tungkol to sa'yo. Sa'yo at kay Black Lady. Ano nandito ako? Paano mo nalaman na nandito siya? Basta alam kong nandito siya. At alam ko rin na siya ang dahilan kung ba't ka nagkakaganyan. Crystal, kailangan natin siyang matalo. Kailangan natin malaman yung pangalan niya. Crystal, sige na. Paalisin na natin siya para mawala na yung galit sa puso mo. Para maayos na yung pamilya mo. At pamilya ni Crystal. Diego, akala ko ba dito tungkol kay Crystal? Napakasinungaling mo. Kunwari ka pa ng tukol to sa akin, pero kay Crystal naman pala. Sige nga, Diego. Sabihin mo sa akin. Para mawawala yung galit dito sa puso ko kung lahat kayo sinasaktan pa din ako. Crystal, maniwala ka. Wala kami ibang gusto kundi ang mapabuti ka. Sige na, makinig ka na sa akin. Talikuran mo na si Black Lady. Crystal. Hindi ko siya tatalikuran, Diego. Dahil siya lang ang kaibigan ko. Siya lang ang may pake sa akin, Diego. Crystal, nandito ako. Nandito kami. Diego, umalis ka na. Diego, umalis ka na! Crystal, makinig ka sa akin. Umalis ka na. In fairness, darling, you really love me. Pinagtanggol mo ako. I hate you too. And you know what that means. Ikaw ba'y sinasabi ni Diego Black Lady? Na kailangan nila malaman yung pangalan mo para matalo ka. Hindi. Ano kalokohan niyo? Huwag kang maniniwala sa kanila. Pangalan. Anak, hindi mo man lang ako sinabihan. Sa dyaryo ko pa malalaman. Paano kung tinuluyan ka ng Raymond na yon? Alam mo namang walang kaluluwa yung hayop na yun. Kaya nga po hindi kayo dapat magalit kay Kuya. Dapat kay Sir Raymond kayo magalit. Sorry, anak. Nag-aalala lang naman ako eh. Sa lahat ba naman kasi ng lalaki, yun pa yung naging tatay mo? Ako na naman po nangyaring masama sa akin eh. So hindi niya pa ako anak. Hindi ko rin siya tatay. Makuha naman ako ngayon, utang ko yun sa'yo. Sa'yo lamang. Hindi sa lalaking yun. Hindi po yung mag-alala. Boss,
Natawagan ko na yung kakilala natin gumagawa ng fake na fast food. Basta siguraduhin niya hindi ako mahuhuli, ha? Pero boss, sigurado yung boss. Okay, bigyan ko pa siya ng bonus. Yes! Makakarating na rin ako ng Singapore. Makikita ko na rin yung liyong bumubuga ng tubig. Liyong bumubuga ng tubig? Oo, boss. Tanga, merlayon yun. Tsaka sino nagsabi makakasama ka sa Singapore, ha? Kayong dalawa, maasa pa kayo? Boss, hindi mo kaya mag-isa? Wala kang uutusan. Independent ako, tanga. Susutusan. Saka yung mga itsura nyo na iniibaya sa Singapore, sa totoo ba niya, susuka kayo eh. Singapore pa. Asa pa kayo. Ano, are we all set? Nakuha ko na rin yung address tsaka yung contact number ng doktor na kaibigan ni Vincent. Makakaalis na tayo. Alam mo, somehow, parang makakampante na ako kasi makakalayo na tayo kay Raymond. Alam mo, hindi tayo dapat tumatakbo eh. Dapat yung Raymond na yan, siya yung may kasalanan eh. Siya dapat ang nagtatago. Alam mo, kung tayo lang, haharapin natin si Raymond. Pero ayokong may madamay na ibang tao. Ayokong isugal yung kaligtasan ng anak natin. Nag-iisa na lang si Crisan. Geraldine, I promise you, walang mangyayari sa inyo. I will protect you with my life. Crisan. Thank you kasi kahit pa paano pinagbigyan mo ako na makasama ka bago kayo umalis. Malaki utang na loob namin sa'yo. Marami kang nagawa para sa akin at para sa pamilya ko. Tulong pa yan. Alam mo, anak ka pang gustong gawin sa'yo. Alam mo, mamimiss kita. Babalik naman ako eh. Pero, kilala mo ako na. Ilang segundo ka lang mawalan. Basta. Paano pa kaya yung ilang araw? Sinasabi ko lang naman yung totoo ah. Sinasabi ko lang yung totoo ah. Sana pagbalik namin dito, maayos na yung lahat. Wala nang problema. Wala nang Raymond. Wala nang Black Lady. Maayos na kami ni Crisel. Crisan, may tanong ko lang. Paano kung nangyayari yun? Maayos na niya. Tapos sagutin ba ako? May usapan tayo. Kunyari pagbalik mo, maayos na lahat. Tapos, karmado tayo. Oo. Oo. Ano? Nasagutin na kita. Ito yun. Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal. Sa init at lamig ay di ka iiwanan. Ang mga bituin gagawin kong ilaw ng lalong magningning pag-ibig. Ano po, James? Ayan. Salamat, anak.
Ma, yung kakilala niyo po na pare, pwede ko po ba siya makausap? Si Father Herbert? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Magpapakasal na si Kuya Diego tsaka si Ate Crisan. Uy! Hindi. Ano lang, meron na po akong gustong itanong sa kanya. Medyo matagal ko nang hindi nakikita yun, pero ang alam ko, sa Tondo Parish pa rin siya. Bakit anak, tungkol saan ba to? Natakot mo ako, Diego, ha? Tungkol po kay Black Lady. Hala, kuya, baka sapian ka na naman. Hindi naman. Kaya nga hindi ko tinatanggal sa katawan ko to, ma. Yung rosary na bigay niyo. Meron po kami nakausap. Sabi niya, para daw matalo namin si Black Lady, kailangan namin malaman ang pangalan niya. Kaya gusto ko po makausap si Father Herbert. Baka meron po siyang alam ng paraan kung paano. Bakit ba kasi ganyan? Bakit kasi kailangan may bumabalik pa? Dati si Raymond. Ngayon naman, si Black Lady. Ma, yung kay Raymond, wala akong magagawa doon. Kasi hanggang ngayon, hindi pa na alam ng mga pulis kung nasan siya. Pero kay Black Lady, meron. Sige anak, bukas na bukas, sasamahan kita. Salamat po. Boss, tara. Father, ano pong gagawin namin para matulungan yung kaibigan ko? Kailangan niyo siyang dali sa simbahan. Pati rin ng kapatid ang sinasabi niyang may sapi. Pero Father, nakaalis na po sila papunta ng Singapore. Sasama ka sa amin? Magbabakasyon mo kasama sila Tess tsaka si Gladys. Sila na ang kasama ko dahil sila na ang pamilya. Hindi na ikaw yung kakapal. Talaga lang, Crisan. Kaya pwede ba kalimutan mo yung dating Crisel? At huwag ka na rin umasa na magkakapati pa tayo. Tumatapang na talaga yung kambal mo, no? Nagiging na siyang demonyita. I like it! Hello, Ian.